ang pagpapaalala mga kapatid ay hindi kahit eksaktong-eksakto ang kanyang etsura doon sa gustong ipaalala o kaya'y ipahiwatig. Bakit? Halimbawa, tandaan nyo ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. Ang Ark of Covenant may dalawang imahe o rebulto na kerubin. At sa 22, sabi niya, itong dalawang kerubin ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Dahil po ba, mabasa natin na itong dalawang rebultong kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos. Sa tingin mo ba, ang Diyos mukha talaga ng dalawang kerubin na ginto? Ganon nga ba talaga? So, yun po ba ang mukha ng Diyos? Mukhang Ark of the Covenant? At bakit natin niluluhuran yung harap mga kapatid sa imahe? Hindi ibig sabihin, tandaan natin na habang lumuluhod sa harap nito, ang pagluhod ay kinikilala na nating Diyos. Hindi porket nanalangin habang nakaluhod sa harap ng imahe ay Diyos-Diyosan na natin. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue mismo, kasama yung mga Israelita, nagpatira pa nakaluhod sa harap ng arka ng Diyos na may mga larawan ng kerubin. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Back sauce in hand. Okay, all right. So ito na po mga kapatid ang ating pinakahihintay, no? Ang napakagandang pagbibigay po ng reaksyon ni Brother Wendell ngayon. Paano nga ba nabutata ang isang born again ng isa pong CFD? Ito po. Go ahead, Brother Wendell Talibong. Maraming salamat kapatid na Romel sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay. Ngayon, at alam naman natin na tuwing merong pagdiriwang, merong Noel sa kapistahan ng buong Nazareno. May ilang mga kaibayon natin sa pananampalataya, lalo na yung anti-katoliko na mga protestante na sila'y nag-iingay din sa ang megapon itinuturing nila na itong imahen ng Pong Jesus Nazareno ay Diyos-Diyosan dahil itong mga anti-katoliko meron kasi silang masteral. Ang masteral nila ay masteral nila ay Rebultology, major in Exodo chapter 20 verse 4. At magiging PhD na dahil permanent head damage. Di kasi nila matanggap na maliban sa mga Diyos-Diyosang imahe na ipinagbabawal, meron palang mga imahe na banal na pinahintulutan ng Diyos. Ito ang nangyari sa nag-iingay sa kalye, ngunit nilapitan ng ating kapatid, tinanong at nag-walk out.
Yan yung mga respeto. Mali pa rin ang gagawa ng Diyos ng tao. Di ba? O ngayon, si Kristo ba? Eh Diyos, o Diyos sa ninyo. Si Kristo ba ay Diyos? Yon ang nangyari sa pag-iingay ng isang born again. Ngayon, meron namang grupo ng Baptist. Bukas natin yan tatalakayin mga kapatid. No? Na nag-iingay din habang isinagawa ang translasyon dahil sa akala nila na itong imahen ng Poong Nazareno ay Diyos-Diyosan. Kaya, tatalakayin natin mga kapatid itong ginawa natin. Una, sa mga kapatid dati iba yung pananampalataya, gusto sila letra por letra. Sinagawa natin yung translation. Meron tayong prosesyon sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang tanong, mga kapatid, may mabasa ba sa Biblia prosesyon dahil gusto nila letra por letra? Although, yung ating pananampalatayang Katoliko, hindi tayo nakabatay sa letra por letra dahil hindi tayo sola scriptura, maliban itong mga nagsusulpotang sikta sa ating panahon ngayon, pero bigyan natin sila ng letra por letra batay sa Psalm chapter 42 verse 4. Ito ang mabasa natin. These things I remember as I pour out my soul. How I would go with a song and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise. A multitude keeping festival. Ano daw? Sa prosesyon at may binanggit diyan na kapistahan. So, napakalinaw mga kapatid. Kaya, sa talata lang na ito, abay, sampal na sa mga sulpot na sekta, yung hinahanap nila, letra por letra, may mabasa mang prosesyon tuwing kapistahan. Inaatake kasi nila ang kapistahan, mga kapatid. At ayon po sa mga nagsusulpotang sekta, hindi daw biblical ang kapistahan na ipinagdiwang natin. Inaatake nito mga sulpot na sekta yung pagdiriwang natin sa Poong Nazareno. Lalo na taon-taon ating ipinagdiriwang ito. Na para sa kanila, ito daw ay pagdiriwang ng Diyos-Diyosan. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, ito po'y paalala. Ano po ba ang mabasa sa mga Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7? Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakalinaw ang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, sa pag-alala natin, bakit merong mga nagsiksikan? Naalala niyo ba yung kasama pa ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga apostol dito sa lupa? Di po ba nagsiksikan ang mga tao? Kung basahin natin, mga kapatid, ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 44, ituloy natin sa 48. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito.
noon din, tumigil ang kaniyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Yon. Ito'y himala sa pagsisiksik ng isang may sakit na makahawak lang siya. Humipo lang siya sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya bakit may humipo din sa imahen? Balikan natin din ang mabasa sa Marcos Kapitulo 5:27. Mga kapatid, ituloy natin sa 28. Ito ang mabasa. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kaniyang damit, gagaling na ako. See? Napakalinaw ang mabasa, mga kapatid. Mahipo ko lang ang damit, gagaling ako. Ang tanong, inutos ba ng ating Panginoong Hesus sa babae at sino man sa kanila, hipuin ninyo ang damit ko, kayo'y gagaling? Hindi. Pero bunsod sa pananampalataya, hinipo ng damit ng babae, ang damit ng ating Panginoong Hesus, ang laylayan, at siya'y gumaling. So, bakit naman may mga ginagamit na panyo? Biblical po ba? Dahil gusto nila, letra por letra, mabasa sa Biblia. Pagbigyan natin sila. Mga Gawa, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 13. Gumawa ang Diyos ng mga pambiherang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kaniyang ginamit at dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. Napakalinaw, mga kapatid, na mula pala noon ginamit na yung mga panyo. Kaya nga, ang mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, alalahanin ninyo, excuse me, alalahanin ninyo ang dating namuno sa inyo. Ngayon, tama ba ang mga nagsusulputang sikta na dahil sa imahen ng mga santo, imahen ng poong Nazarenong Jesus, tayong mga Katoliko kumikilala ng maraming mga Diyos at dinyos natin ang mga imahe? Hindi. Sa Catechism of the Catholic Church, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko 2132, ito po ang ating mabasa. The Christian veneration of the images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Napakalinaw po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Ngunit sa paningin ng mga nagsusulpot ng sekta, mga kapatid, ito ay adoration na ang ginawa natin. Mahalaga po nating maintindihan kung ano ang kaibahan ng tinatawag na veneration at ang kaibahan ng adoration. Yung misa natin, yun ay adoration. Yung
translation natin, yun ay veneration sa imahen. So, ang sinalarawan sa mahal na itim na Nazareno, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi kung sino mang mga Diyos-Diyosan. Kaya napansin ninyo yung tanong sa ating kapatid, dahil tinumbok ng anti-Catholic na iyon ay Diyos-Diyosan. Kaya tinanong niya, si Jesus ba ay Diyos o Diyos-Diyosan? Oh, yun, nag-walk out. Oh. Ngayon, tanong, bakit itim? No. Dahil gusto nila biblical, edi, hanapan natin ng talata ng biblical, mga kapatid. Tingnan natin ang Song of Solomon chapter 1 verse 5. Ako'y maitim, ngunit kahali-halina. O kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tulda sa Sidar, gaya ng mga tabing ni Solomon. See? Ano daw? Ako'y maitim, ngunit kahali-halina. So, malinaw ang mabasa natin, mga kapatid, na ang itim ay kahalin-halina daw. Yun ang simbolo sa kulay itim. So, ang tanong, bakit Nazareno? Nauna nang tinalakay, binanggit ito ni bro ating kasama, no? Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 2:23. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. O ang ating mga kapatid na anti-Catholic, tera ng tera, na di daw biblical. Pero pag susuriin natin, mga kapatid, yun, malinaw, na punto por punto, nasa Biblia talaga. So bakit tinatawag nating Nuestro Padre Jesus Nazareno? Bakit may padre pa? Nakasulat ba yan sa Biblia, mga kapatid? Kung tingnan natin, ang salitang padre ay father. Kung tingnan natin ang hula ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napaka-linaw, lalo na sa mga di maniniwala na sa Kristo ay Diyos, dito pa lang sa talata, butata na. At si Jesus mismo, alam niyo ba, nagpakilalang isang padre nang sinabi niya sa mabasa natin sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 34. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Umayaw kang payapa. Gumaling ka sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Anak, gumaling ka dahil sa pananampalataya. Pero, itong mga nagsusulpotang sekta na napaka-anti-Catholic, mga kapatid, sasabihin nila, yun po bang imahen na itim na Nazareno? Yun po ba talaga ang tunay na itsura ng ating Panginoong Hesus? Ayan. Hahanap sila, baka makapunto. Pero, kung di nyo alam paano yun sagutin, mga kapatid, parang nakapunto nga. Pero nakapunto nga ba sila? So, ang rebulto, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus na nasa simbahan, ginamit natin yan para pagpapaalala sa ating Panginoong Hesus.
At tandaan natin, ang pagpapaalala mga kapatid ay hindi kahit eksaktong-eksakto ang kanyang etsura doon sa gustong ipaalala o kaya'y ipahiwatig. Bakit? Halimbawa, tandaan nyo ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. Ang Ark of Covenant may dalawang imahe o rebulto na kerubin. At sa 22, sabi niya, itong dalawang kerubin ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Dahil po ba, mabasa natin na itong dalawang rebultong kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos. Sa tingin mo ba, ang Diyos, mukha talaga ng dalawang kerubin na ginto? Ganon nga ba talaga? So, yun po ba ang mukha ng Diyos? Mukhang Ark of the Covenant? At bakit natin niluluhuran yung harap mga kapatid sa imahe? Hindi ibig sabihin, tandaan natin na habang lumuluhod sa harap nito, ang pagluhod ay kinikilala na nating Diyos. Hindi porket nanalangin habang nakaluhod sa harap ng imahe ay Diyos-Diyosan na natin. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue mismo, kasama yung mga Israelita, nagpatira pa, nakaluhod sa harap ng arka ng Diyos na may mga larawan ng kerubin. No? So, napakalinaw mga kapatid. At sabi nila, wala namang nakaalam sa itsura ng ating Panginoong Hesus. Kung napansin ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, 14, tuloy 15, sabi ng ating Panginoon Kristo, ako nga ang mabuting pastor. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako namay kilala nila. Ano daw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus? Kilala ako ng aking tupa at ako din ay kilala ko sila. Ngayon, kilala ako nila. Ngayon, itong mga anti-Catholic mga kapatid na wala talagang mga larawan. Kung sasabihin nila na kilala nila ang Panginoong Hesus na kanilang palaging sinisigaw na sola Christi, Christ alone, ano ang etsura sa Kristong kanilang pinakilala? Sa tradisyon ng simbahang Katoliko, meron tayong mga sagradong imahe ng tulad nito mga kapatid. Yung panyo ni Veronica, hawak-hawak yan ng simbahan. At ang panyong ito, alam niyo ba, ay inilabas yan sa Vatican tuwing Holy Week. Yun ang tradisyon ng simbahan natin mga kapatid. Meron tayong mga sagradong reliquia sa ating Panginoong Hesus. So, ngayon, kung tingnan natin mga kapatid, dahil palagi nilang isisigaw, bago ko lang nakita habang pa simula na tayo na meron palang grupo ng Baptist na naman, bukas na talakayin natin, na nagsisigawan tungkol sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Una, para sa ating mga Katoliko, ang Exodo Kapitulo 4 Exodo Kapitulo 20 versikulo 4, hindi ito kumukontra sa mga sagradong larawan. Ang talatang ito mga kapatid ay kumukontra sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yung hindi tunay na Diyos. At yun ang mabasa natin sa lalo na sa Webster's Dictionary, idol is any representation
of a false god. So, ngayon, bakit po tayo nagsagawa ng prosesyon o translation, mga kapatid? Dahil paalala yan sa tawag ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 8:34, and calling the multitude together with his disciples, and said to them, if anyone will follow me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Napakalinaw ang tawag ng ating Panginoon Jesucristo. Take up his cross and follow me. Kaya, meron tayong tinatawag na translation o yung prosesyon na dinadahuluhan ng napakaraming tao dahil tanda ito sa pagsunod kay Jesus. Sa Biblia, mga kapatid, yung tinutuligsa nilang prosesyon, di nila alam na mabasa pala yan sa Biblia. Halimbawa, Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6. Kung gagamitin natin ang Biblia, ito po ang ating mabasa sa naturang talata. Nang nagagayoy pinasan ni Salomon, pinisan ni Salomon ang mga matanda ng Israel at ang lahat na pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga bahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel sa Haring Solomon sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Siyon. At ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Solomon sa kapistahan sa buwan ng itanim na siyang ikapitong buwan. At ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon at binuhat ng mga saserdote ang kaban. At kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon at ang tabernakulo ng kapisanan at ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tolda. Iniahon nga ang mga ito ng mga saserdote at ng mga Levita. So, malinaw na sa Biblia, mga kapatid, yung pag-ahon, translation, nandiyan na. At ipinoprosesyon ng mga pare at mga Levita ang kaba ng mga Panginoon, ang kaba ng Panginoon, at ito'y dinala saan? Sa Jerusalem. Kung tingnan natin ang unang Kronika, Kapitulo 15, hanggang Kapitulo 15, 14, 16, ito mabasa natin. Kaya nilinis ng mga pare ang mga at ng mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat ayon sa inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Inuutosan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umaawit at tumugtog ng lera, alpa at pompiyang. So, meron pang pag-aawit, meron pang pagtutugtog habang pinasan nila ito. At kung balikan natin ang Psalm chapter 42 verse 4, mga kapatid, tungkol sa kapistahan, ito ang ating mabasa. This I remember, and I pour out my soul within me, that I would go with the multitude. I lead them in procession to the house of God with a voice of rejoicing and thanksgiving, a crowd celebrating
a festival. May prosesyon sa kapistahan na mabasa natin, mga kapatid. Kaya ang prosesyon ay matapos daw sa templo ng Diyos. Yun ang ginawa ng simbahang Katoliko. Ang pagpaprosesyon natin, mga kapatid. Napaka letra por letra gusto nila. Ang sabi nila, lalo na sa mga siktang Bible alone. Kung binasa ninyo sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, may mabasa bang prosesyon sa letra por letra? Dahil sa kanila, letra por letra hinahanap nila. Kaya, pagbigyan natin. Ito po, mabasa natin, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. But thanks to be God, who always leads us in triumphal procession in Christ, and who makes known through us the fragrance that consists of the knowledge of Him in every place. So, kitams, letra por letra, may mabasang prosesyon sa Bagong Tipan, mga kapatid. Hindi lang yan. Sa Mateo Kapitulo 21:9, ito din mabasa natin. Jesus was in the center of the procession, and the people all around Him were shouting, "Praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven." See, may prosesyon letra por letra na mabasa natin, mga kapatid, no? Na hinahanap ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Hindi ibig sabihin na letra por letra talaga o sola scriptura tayo, pero yon ang kanilang hinahanap. Pero, sabi nila, diyan sa Biblia, may mabasa ba na kapistahan? Meron. Kahit sa Bagong Tipan. Ito ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 2, 41-42. At nagsisipa roon taon-taon ang kaniyang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Ano diyan? Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Taon-taon, nagpunta ang ating Panginoon kasama ang kaniyang pamilya sa pagunita ng kapistahan sa Jerusalem. Pero itong mga sulpot na sekta, batikos na batikos sa ginagawang kapistahan. Tandaan ninyo, meron pang mga ibang sekta na dahil sila'y Katoliko noon, tumigil na sa pagdiwang ng piyesta. Pero yung iba, hindi pa tumigil sa pagdalo ng piyesta. Kaya, napakalinaw. Ito pa lang natalata, mga kapatid, butata na sila na ang ating Panginoong Hesus. Taon-taon nagpunta ang ating Panginoong Hesus kasama si Santa Maria San Jose upang gumitain yung kapistahan sa Jerusalem. Kaya sa susunod tatalakayan natin, lalo na itong mga Baptist na grabe naman ang kanilang atake sa ating pananampalataya, lalo na sa translasyon ng Poong Nazareno. Ating ituloy ito bukas, mga kapatid.